Baka sakaling makita niyo po ang isa sa limang smartphone na to. I think masulit pa rin po silang bilhin compare po sa mga bagong labas. Unahin ko na po guys sa isa sa pinaka-best-selling smartphone po sa mga entry level ngayon. Ito pong si Infinix Smart 10. Guys, hindi po sila nagkakalayo nga po sa presyo ng Infinix Smart 20 ngayon. Actually, parang mas mahal pa nga po yung Smart 20 ngayon. Pero guys, mas lamang po sa specs si Smart 10 compare po sa Infinix Smart 20 ngayon. Unang-una po sa may processor. Mas mabilis pong gamitin ng Smart 10 dahil mas maganda nga po yung processor niya na Unisoc T7250 compare po sa may Helio G81 na nandito nga po sa may Infinix Smart 20 ngayon. Tapos sa dual speaker pa nga po itong Infinix Smart 10 habang naka-single speaker lang itong Infinix Smart 20. Ito pa po guys ang matindi. Guys, to lumabas po yung smartphone na ito noong nakaraang taon. Ang presyo lang po niya is 5,000 pesos sa may 4256 na version. Pero dito po guys, sa may Infinix Smart 20, downgraded na nga po siya. Tapos yung kanyang presyo is umabot na nga rin po ng 6,000 sa may parehong version nga po ng dalawang smartphone na to. Pangalawa po guys, ito po yung isa sa pinakamagandang Realme smartphone na marirecommend ko rin po. Hanggang ngayon po guys, itong si Realme C71. Guys, sobrang ganda po ng specs niya para po sa may less than 5,000 lang na presyo kaysa sa mga bagong labas po ni Realme ngayon. Then naka-punch hole na po yan. Naka 45 watts po yung ating charger. Naka 50 megapixel yung main camera. Tapos naka 120 Hz pa po yung ating refresh rate. Diyan nga po sa may display natin. Habang yung bagong labas po na Realme Note 80 is halos same price nga lang po yun guys ng Realme C71. Pero ang laki po na naging downgrade niya sa may specs. Dahil naging 90 Hz na nga lang po guys yung kanyang display. Tapos naging teardrop notch pa yung ating front selfie camera. Tapos ang matindi pa rito guys is 15 watts na lang po yung charger niya. Tapos yung kanyang main camera is 13 megapixel na lang. Compare po dito guys. Dating kulang 5,000 lang po yung presyo na to. At ngayon nga po, kulang 5,000 lang din po ito. Pero mas downgraded po yung specs na nakuha natin dito sa may bagong version. Compare po sa may last year model. Hindi ko alam please kung nabigla lang ba si Realme dito sa may Realme C71 nila. Dahil sobrang ganda nga po niya. Tapos yung natauhan nga po si Realme, ay bigla po niya binawi yung magandang specs na nandito nga po sa may C71. Pangatlong smartphone po natin. Guys, nung review ko po yung smartphone na to, sinabi ko po dun guys, huwag niyo po siyang bibilin. Dahil nga po para bang nagmamahal na po yung presyo nila Infinix ngayon. Pero after nga po ng ilang buwan, guys, bigla po naging sulit ngayon itong si Infinix Hot 60i. Dahil nga po sa mga bagong lumalabas ngayon guys, na mas mahal dito, and yet mas pangit po yung specs. Nabili ko po yung smartphone na to guys sa may around 5,000 nga po na presyo niya sa may 4256 na version. Naka 50 megapixel din po yung ating main camera. Tapos naka punch hole pa nga po siya at 120 Hz po na display. Saka sa dami pong smartphone guys na mayroong G81 na processor, ito lang po guys yung marirecommend ko din po sa inyo. Dahil mabilis nga po yung ating storage type na nakalagay sa kanya na UFS 2.2. Dahil karamihan nga po ng mga naka G81 ngayon is mabagal po yung mga storage nila. Kaya po mabagal din pong gamitin. Guys, yung presyo po ng smartphone na to nung mga nakaraang buwan lang is nasa kulang 6,000 nga po. Pero ngayon po guys, yung presyo po ng Infinix Smart 20 is parehas na po ng Hot 60i. Pero pagdating nga po sa specs, mas mababa po ito compare po dito. Kahit same price lang po sila ngayon. Dahil mabilis nga rin po guys yung kanyang charger na merong 45 watts. Tapos meron pa siyang bypass charging. Kahit hindi naman gaming punto. Kaya kung sakaling makakakita pa po kayo ng Infinix Hot 60i sa mga malapit nga pong mall sa inyo, guys, di hamak na mas sulit po yan. Compare nga po sa maraming smartphone ngayon. Even po sa ibang smartphone po ni Infinix ngayon guys. Special mention po guys, si Tecno Spark 40C. Nasa around 4,000 lang po siya guys, so nakaraang mga sale nga po niya. Actually less than 4,000 pa nga po siya. Meron po siyang 6,000 mAh siya battery. Naka 4128 po guys yung kanyang version. Naka punch hole din po yung kanyang front selfie camera. Tapos naka G81 po guys yung kanyang processor. Guys, yung specs po ng Tecno Spark 40C last year, kailan lang po guys is nasa around 3,000 lang po siya to 4,000 pesos. Pero ngayon nga po 2026, yung ganyan pong klase ng specs ng Tecno Spark 40C is mabibili na po natin sa around 5,000 to 7,000 po na presyo ngayon. Isipin mo guys, malaki lang po yung battery ng Tecno Spark 54G. Pero sa overall pong specs, hindi po sila nagkakalayo ng Tecno Spark 40C. Pero pagdating nga po sa presyo, sobrang mura po ng 40C compare po sa may Tecno Spark 50 ngayon. Ganon din po guys ang Infinix Smart 10 Plus. Sobrang sulit pa rin po niyan. Saka po si Nubia B70 Max.
okay pa rin po yan. Compare nga po sa may Nubia B80 Max ngayon na mas mahal na. Or si Redmi A5 at Poco C71, okay pa rin po guys yung specs na makukuha natin dyan na dating nasa around 3,000 lang po yung presyo. Pang-apat po na smartphone natin is ito pong si Nubia Music Pro. Guys, nabili ko po siya ng 3,500 lang sa may TikTok noong nakaraang sale. At buti na lang guys, binili ko siya agad. Dahil tuluyan na nga po siyang na-phase out. Gustong gusto ko po guys ang smartphone na to dahil nga po sa magandang design niya. Mas magandang display din po na merong punch-hole. Tapos meron pa siyang additional po na Bluetooth speaker sa may likod ng mismong smartphone natin. Pwede nyo pong i-connect yung isang smartphone nyo at dito po tutunog sa may Nubia Music Pro natin. Dahil literal nga po siya na Bluetooth speaker. At panglimang smartphone po natin, guys, diyamak na mas maganda po yung smartphone na to compare po sa mga bagong labas si Vivo ngayon na Y05 saka po Y11D. Dahil dihamak po naman mas pipiliin ko dyan si Vivo Y21D. Guys, kung sakali makakakita kayo ng smartphone na yan, lalo nga po sa malaking discount, mas okay po na yun, alam po yung piliin natin. Dahil nabili ko po yung smartphone na yan, ng around 5,000 lang din po. Pero mas malaking storage po agad yung makukuha natin. Dahil mas maganda nga po siya guys, compare nga po sa may Y11D at Y05 na 128 lang po yung storage natin. Pero sa overall po na spec, sa may battery niya, sa may display, even po sa may camera at sa may processor, is hindi po nalalayo yung Y21D compare nga po sa may Y11D at Y05. Isipin mo guys, dihamak na mas maganda pa yung mga last year model po ng mga smartphone ngayon. Compare nga po yung mga bagong lumalabas ngayon. Dahil nga daw po sa kagagawa ng AI, kaya daw po nagmahal yung mga storage at mga RAM. Ang hindi ko lang po maintindihan, guys, downgraded na nga po yung specs nila. Pero guys, bakit mas mahal pa yung presyo? Compare nga po sa may last year model. Maiintindihan ko pa po, kung nagtaas yung presyo, pero yung specs po natin, mas maganda. O kaya guys, downgraded ba nyo kayo ng specs? Pero dapat naman same price pa rin. Hindi yung magkamukha po na nagmahal na nga yung presyo, downgraded pa yung specs. Compare nga po sa mga larger model na mas mura, and yet mas maganda po yung specs. Kaya kung sakaling meron pa kayong makikita sa 5 smartphone po na yan, mas okay po na yan na lang po yung piliin nyo. Compare nga po sa mga bagong labas ngayon. At yun lang po guys. Thanks for watching.